To be completely honest, parang hindi pa nga ako ready gumawa ng video or mag-record ng voiceover para sa game na to kasi sobrang grabe yung nangyari ngayong Game 4. Like, nagluksa buong fanbase ng Barangay Ginebra after ng Game 3. And all of a sudden, hindi ko alam anong nangyari between Game 3 and saka ngayong Game 4. Pero parang all of a sudden, yung buong Barangay Ginebra team, parang wala silang konsensya. Parang biglang naging confident sila sa lahat ng ginagawa nila. And 95-78, pinakaunang tambakan sa series na to. Sa game pa na, alam mo yun, siyam lang yung daliri just Justin Brownlee. So, ngayon, i-walk through kayo mula start to finish. I-highlight ko yung mga key plays, mga reasons kung bakit nanalo ang Barangay Ginebra kontra sa TNT ngayong Game 4. To start the game, actually, ang gandang bagay na aggressive si Stephen Holt para sa Ginebra kasi mula games 1 to 3, talagang pinrioritize niya yung defense. So, it's nice to see. It was nice to see na first quarter pa lang, hinahanap niya na yung mga looks niya. Kasi, you know, as the game progress kasi, medyo makakalimutan mo ng tumira kapag priority mo talaga is to defend. So, dito makikita natin, Brownlee, binigay kay Rosario sa paint, which collapsed the defense sa transition. So, wide open si Stephen Holt. And very nice to see Stephen Holt, again, being aggressive, looking for shots. Kasi later down the line, hindi tayo, alam mo yun, kapag hindi ka certain kung ano mangyayari. So baka hindi mo na makuha yung looks na yun. So as early as the first quarter, di ba, aggressive ka na dapat. Ganyan yung ginagawa nila kay Scottie noon. Nung medyo bago-bago pa si Scottie sa Ginebra. Yung first quarter, binibigyan talaga siya ng green light to shoot. Para all throughout the game, involved siya offensively. For TNT naman, actually, nakakatakot kasi, alam yun, mainit si Pugoy and Oftana. Though, lumambig na sila ng second half. Pero, ito yung isa sa mga kinakatakot ng mga Ginebra fans. Yung iinit si RR Pugoy sa panahon na kailangan mo ng panalo. So, it was actually scary no first half to see RR Pugoy make consecutive 3-pointers. Pero again, para sa Ginebra, it was actually Stephen Holt pa din no first quarter talaga. Makikita natin dito another paint touch from Ginebra. Courtesy of Scottie Thompson, pocket pass papunta kay Japet Aguilar na nag-roll sa basket, drew the defense inside, nag-collapse, paint touch, and again inside out papunta sa shooter niya si Stephen Holt na hindi nag-hesitate, diretso tira. That's a nice sight to see. Sana sa mga susunod na games ganitong ka-aggressive pa rin si Holt sa simula ng games. Kasi kumbaga sa pinakita ko sa'yo 6 points na agad yon. Ang laking bagay ng 6 points na yun sa ganitong close na series. Kasi kung hindi ka maging aggressive for the rest of the game, hindi mo makukuha yung easy 6 points na yun sa first quarter. Anyway, next play, nagset sila ng double staggered screen for Justin Brownlee dito. Makikita natin, there was a screen from Jamie and then may Ralph Koo, magkakurl si Brownlee dito, drawing the defense. It was a Ralph Koo sighting actually sa rotation ng Barangay Ginebra, which is good kasi si Ralph Koo kasi glue talaga siya sa team. Like, hindi humihinto yung offense sa kanya. Makikita natin dito, double screen, pero he trusted the system. Nag-45 cuts si Scottie, drawing the defense inside. Then Ralph Koo, as a playmaker, diba? Assertive playmaker tawag ko sa mga kagaya ni Ralph Koo na yes, looking to pass, pero assertive siya sa mga nangyayari. Hindi siya yung nag-hesitate. Aggressive pa rin siya despite, looking for his teammates. Ang laking difference nun. Iba yung passive ka sa assertive ka na playmaker. And for TNT, actually, nakakatakot talaga yung first half kasi, ever since game 2, mula game 2 pa lang yung TNT, ang dami na lang nasushoot na parang mga pang-horse. Kung makikita natin dito, nasa likod na ng backboard si Arich J. Shoot pa din. 'Di ba? Tapos si Ray ng Batak naman sa susunod na clip na papakita ko, natapik na yung bola, tumama na sa mukha niya, na-shoot niya pa kahit off balance. Parang yung mga nangyari lang ng mga last game ng game 3, yung mga 3 beses na offensive rebound, natapik-tapik, pumunta sa kanila, tapos naka-open 3-pointer pa. So, parang sobrang unlucky ng Ginebra pagdating sa mga ganong klaseng breaks of the game. Pero again, having Justin Brownlee sa team, kahit na hindi siya ganong, alam mo yun, mag-engage offensively, kahit pa floater lang, ang laking bagay pa din makatingi-tingi ka na points from Justin, makakuha ng mga double team, and makadraw ng defense to give the others a chance to get an open shot. And the first half, ang key talaga sa kanila was Jamie Malonzo's 11 first half points. Kasi of course yung Brownlee, kahit na 13 points siya ng first half, it's a miracle. Pero kung wala kasi yung 11 points ni Jamie, parang medyo hindi ka na mabibigyang highlight yung ginawa ni Brownlee despite having 9 fingers. Ang laking bagay to have someone off the bench contribute and help JB out.
Kasi siyam na nga lang yung daliri, diba? Tapos wala pang bench production. So, ang laking bagay rin ni Jamie for this game. Pagdating naman ng third quarter, gusto kong pakita sa inyo yung matchups na ginawa nila ng third quarter. Usually, si Holt yung nagbabantay kay RHJ. Pero ng third quarter, nilagay nila si Brownlee kay RHJ. So, usual matchups yan. Si Troy na kay Oftana, Pogoy kay... Scotty kay Pogoy, and then Japet, Eram, or minsan, nagsa-small ball barangay. Pero ang switch na ginawa nila, Holt kay Nambatak, and then Brownlee kay RHJ. So ngayon, pag nagdikit sa action, si RHJ tsaka si Nambatak, they can switch freely. So parang nasa original ka na ngayon na matchups. Pero dito kasi nag-zoom action ng TNT. So napunta, hindi nag-switch ang Barangay Ginebra kasi it was a guard-to-guard of Tana tsaka Holt. Ang rules ng Barangay Ginebra defensively, pag guard-to-guard, like Pogoy, like Nambatak, or of Tana, pag yung tatlong yon nagdikit-dikit, they don't switch. They go over. Parang dito. Pero kapag si RHJ na yung set ng screen, automatic dapat switch yan. So ngayon, mapupunta si Troy kay RHJ, mapupunta si Brownlee kay Oftana. Which makes sense kasi para 6'6", para 6'7". So parang, alam mo yun, that's a switch that you should make. So ngayon, airball, defensive stop from Barangay Ginebra. Pero ang story talaga ng game is having Justin Brownlee sa loob ng court, being able to play. Kumbaga yung mga ganitong klaseng play, bonus na to eh. Nakapag-draw ng double team si Brownlee. Okay. Dribble, papunta sa baseline, step back, fade away. Again, injured. Okay. So, bonus na yun na nakakashoot siya. Pero having the ability to attract multiple defenders, doon na nagbubukas or nabibigyang chance yung mga ibang players to step up. And nag-step up sila for this game. Again, dito makikita natin Brownlee sa curl, Drew, Kelly Williams, and RHJ, 2 players. So, libre si Jamie sa corner, makikita natin. So, kapag ganito, libre ka sa corner, kinik out sa'yo ni Justin Brownlee sa corner, you generate longer closeouts. Kasi galing kay Brownlee si RHJ. Fake si Malonzo, long closeout si RHJ, out of balance, nag-step back si Jamie, and Jamie Malonzo stepped up talaga sa game na to. He scored 24 points, 8 out of 11 shooting, 6 out of 8 sa 3 points. So, grabbing game to from Jamie Malonzo. And galing tayo sa RJ Abarientos stinker ng Game 3. So, ang desisyon ng coaching staff is to put Maverick Ahanmisi, an experienced veteran na, di ba, parang previous finals series medyo dinadaga din. Pero dito nag-step up si Maverick. Iba pa rin talaga experience. So, again, Justin Brownlee sa pinch post, drawing 2 defenders, double team, leaving Maverick Ahanmisi wide open. And big shot from Maverick. So, ayun. Essentially, ang laking bagay to have Justin Brownlee kahit hindi 100%. Kasi kahit na isa lang kamay ni Justin Brownlee, diba? Best player pa rin yan sa team niya. And alam mo yun, papalag pa rin yan sa isang RHJ. And parang nakakatawa lang na before the game started, inawardan si RHJ ng best import. Tapos si Arvin Tolentino inawardan ng BPC. Tapos ang 2 best performers sa Barangay Ginebra, si Brownlee tsaka si Jamie Malonzo, which is kind of funny to me. Pero again, that's good kasi ibig sabihin panalo Barangay Ginebra.